Billionaire's Instant Pride Part 44. Uriel's Point of View. I put Christine back on the bed. I gently lay her down, kissing her neck while having my hand trace her curves. Kahit na nakapagpalabas na ako, ay nakukulangan pa rin ako. I can still go for a few more rounds. I'm gonna fuck her till the sun comes out. Uriel, saglit lang. Pigil niya sa akin habang nakahawak sa ulo ko. Can we take a break even just for a few minutes? Tanong niya. I stop kissing her neck and look at her face. Beads of sweat are still forming on her forehead, and she's still out of breath. She looks exhausted, but that made her look even hotter, even more tempting. Hindi ko mapigilang makagat ang labi ko dahil mas lalo ko lang siyang pinagnanasaan. She looks good in anything she wears, but she looks gorgeous when she's wearing nothing. Her curves and edges, the lines on her skin, the texture, the feeling, everything in her is gorgeous. Magpapahinga lang tayo kapag tapos na tayo. Sagot ko sa kanya bago siya hinalikan sa labi niya. And I couldn't stop from grinning when I felt her respond. Gusto na raw niyang magpahinga, yet here she is, returning my kisses. Maya-maya pa ay nilinggis na niya ang magkabilang braso niya sa leeg ko. She started pulling me closer, deepening our kiss. Saglit akong lumayo sa kanya para tingnan siya sa kanyang mukha. Akala ko ba titigil tayo? I teased her, and before she could even say anything, I licked her lips. Sabi mo kasi titigil lang tayo kapag tapos na. Sagot niya at nag-iwas ng tingin sa akin sabay nguso. Cute. Napangiti na lang ako sa reaksyon niya. I couldn't hold myself anymore, and I started kissing her, hugging her little body with both of my arms. The warmth of her body clashing into mine set the fire in me ablaze. Mas lalo kong nalunod sa init na nararamdaman ko. I want to feel her again. I want to feel her insides. Too bad, we're far from being done. Nakangising sabi ko sa kanya at dinilaan ng panga niya paitaas sa tenga niya. After bedding her for a couple of times, I discovered that her weakest spot is in her chest. She goes crazy, especially when I suck them. Her moans started to go loud as her hands tweak my hair. Inigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya at nagsimula na naman akong umulos. Kaya naman ay hindi ko na pinapatagal pa at binilasan ko pa at diniinan ang pag-angkin sa kanya. And I don't know what's with me, but I feel like coming already. I'm supposed to last longer after coming once, yet here I am, pounding her really hard to keep the momentum, to keep taking myself to my peak. Fuck, inis kong bulong. I don't want to come just yet. I want to enjoy her more. I want to feel her more, pero ayaw ko ring itigil ang ginagawa ko dahil alam kong hindi lang sarili ko ang mabibitin, kundi pati na rin si Christine. Wala akong nagawa, kundi ang ituloy na lang ang ginagawa ko. Bagyang nakaawang ang kanyang bibig dahil sa kakadaing, at halos malukot ang mukha niya sa sarap. Maging ako ay napapakagat na lang ng labi sa gigil dahil enjoy na enjoy rin ako sa nangyayari. Pinaramdam ko sa kanya ang gigil ko, ang kagustuhan kong pag-isahin ang mga katawan namin. Napahiyaw siya sa ginawa ko. Sunod-sunod na daing ang pinakawalan niya dahil sa ginawa ko. Napayakap na rin siya sa akin. Naramdaman ko ang kanyang kuko na unti-unting bumabaon sa likod ko. Eto na. I grunted as hard as I could as I released my seeds inside her. Sunod-sunod na mura ang kumawala sa bibig ko, kasabay ng pagsagad ko ng gusto sa kaloob-looban niya. Sinabayan niya to ng mahaba niyang daing. I can feel my muscles shaking in fatigue already, but I don't care. Every drop of energy I consume was all worth it. Hingal na hingal ako matapos kong mailabas ang katas sa sarap na ipinadama sa akin ng katawan ni Christine.
Gently, I laid her down and rested on top of her. Dinig na dinig ko ang malalalim niyang paghinga na tumatama sa pisngi ko. I guess we should wash up. Bulong niya sa akin. Magtatrabaho ka pa bukas, di ba? Yes. Maigling sagot ko dahil napagod talaga ako. Maybe because I haven't been into the gym for more than a month. I guess I have to start working out again to improve my endurance so I can last longer in bed. Maghugas na tayo. Anya bago ko naramdaman ang mahinang pagtulak niya sa akin. Gusto ko na ring matulog. Pagod ako sa biyahe. Dagdag niya kaya umalis na ako sa ibabaw niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Pero bago siya makahakbang palayo, ay hinawakan ko ang kamay niya dahilan para mapalingon siya sa akin. Ano? Medyo masungit niyang tugon. Imbis na magsungit din ako ay napangiti na lang ako. Seeing her react that way only tells me one thing. She's getting more comfortable with me. Let's shower together. Sambit ko bago tumayo na rin at binuwat siya. Wash my back for me. Dagdag ko sabay dala sa kanya sa loob ng banyo kaya wala na siyang nagawa. Pagkarating namin sa loob ay agad kaming pumailalim sa shower. And as the running water washes away the traces of our hot encounter, I couldn't stop looking at her while she's gently rubbing her skin with her palm. I couldn't stop myself from smiling while measuring the difference in her height. I can just push her a little lower than she would be facing my dick already. Let me wash your body. Sabi ko sa kanya kasabay ng pag-abot ko ng body wash. Hindi ko na siya pinagsalita pa at pinatalikod ko siya sa akin. I turned off the shower and poured the body wash on her, gently rubbing my palm on her back. Nang magsimulang bumula ang body wash ay dahan-dahan kong pinagapang ang dalawang palad ko sa katawan niya. I paid attention to her chest. Narinig ko pa ang mahinang pag-ungol niya nang maging ang mga korona ng dibdib niya ay hindi ko pinalagpas. Nang matapos ako roon, ay agad kong pinagapang ang isang palad ko pababa sa pagitan ng mga hita niya. Pero hindi ako roon nagtagal. I leave the cleaning to her since she the only one who knows best how to clean it. Nang matapos kong sabunin ang buong katawan niya, ay pinaharap ko na siya sa akin. Sabay on ng shower. And while the water washes away the bubbles on her body, I couldn't stop staring at her. You're gorgeous, Christine. Has anybody told you that? Bulalas ko habang nakatitig sa kanya. Wala. Maikling sagot niya bago yumuko. Kita ko pa ang mabilis na pagtingin niya sa kabilang direksyon pagkatapos niyang yumuko. I cupped her face and didn't hesitate to kiss her again. I kissed her gently, softly, rubbing my lips against hers. And with just that contact, my body started feeling hot again. Christine? Masuyong tawag ko sa kanya bago ko siya tinitigan sa kanyang mga mata. Can we go one more round? Tanong ko sa kanya. Kitang-kita ko kung paano umawang ang bibig niya. Ha? Last na, promise. I will just make it quick. Hirit ko sabay ngisi sa kanya. At bago pa man siya makapagsalita ay inanggin ko na ang labi niya. Morning came and I woke up with Christine's arms wrapped around my waist. Medyo masakit ang katawan ko dahil sa ginawa namin kagabi. Lalo na ang sa may balakang ko. I didn't thought something like that would cause me body pains. This is probably my sign to go back to gym already. Gusto ko na sanang bumangon pero hindi ko magawa dahil sa katabi ko. Malalim pa kasi ang tulog niya dahil dinig na dinig ko pa ang mahihinang mga hilit niya. She is peacefully sleeping on my arm. Hindi ko tuloy mapigilang mapatitig sa kanya. She looks so innocent. So innocent that looking at her makes me want to keep her in my arms. Ngayon ko lang siya natitigan ng malapitan. Ngayon ko lang pinagtuunan ng pansin ang mga detalye sa mukha niya. Ngayon ko lang napansin na ang liit pala ng mukha niya. But what caught my attention the most was her lips. It was small yet enticing, as if it was inviting me to claim it. Maya-maya ay bigla na lang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ko, kasabay ng pabilis na pagtibok ng puso ko. But it was just for a while, and that is not be back to reality.
Marahan akong napailing kasunod ng pagbigat ng pakiramdam ko. I started feeling bad for using her to forget Kay. And I also felt bad for Kay because there were times na imbis na siya ang maisip ko, ay si Christine ang pumapasok sa isip ko. Nakagat ko na lang ang labi ko at napapikit dahil sa frustration na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. There is chaos inside me that's been going on for a few days now. And this chaos is caused by none other than Christine herself. Hell, what am I supposed to do about it now?